Hello, blessed day everyone. On this video, I'm gonna share to you the 5 tips kung paano nga ba magkaroon ng simpleng buhay ngunit may masaganang yaman. Tunghayan niyo ito. Paano nga ba magkaroon ng masaganang buhay? Alam kong marami na tayong ginawang paraan upang magkaroon ng masagana at may marangyang yaman sa ating buhay. Marami na tayong ginawa para magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng sapat na pera para sa ating pamilya. Ang tanong, na-achieve mo ba? O baka isa ka rin sa mga na-scam ng mga scammer na investment nung una. Alam mo kapatid, ngayon ay nasa tamang direksyon ka. Kung paano ba magkaroon ng masaganang yaman sa buhay. Kaya, tip number 1, seek ye first God always. No? Unahin nating hanapin ang Panginoon. So, yun yung unang tip mga kapatid para magkaroon tayo ng masagana at may marangyang kayamanan tayo mga kapatid. So, ano yung una? Tip number 1, unahin nating hanapin ang Panginoon. Seeking God should be a constant in our life. You want God to consistently bless you in your situation? Then, unahin mong hanapin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Meaning, kinakailangan mong unahin na gumawa ng kabutihan para sa ating Panginoon. So, kinakailangan na unahin nating purihin, unahin nating pasayahin ang ating Panginoon. So, sa lahat kasi ng mga ating mga ninanais mga kapatid, napakasimple lang talaga. So, kinakailangan lang talaga na unahin natin si God. Unahin natin siyang mapasaya. Sa lahat ng ating mga plano, kinakailangan na mga plano natin, so kinakailangan natin na lahat ng ating mga plano, kinakailangan na Jesus is the center of it, mga kapatid. So, iasa natin sa Panginoon lahat. Iasa natin sa Kanya. Kung meron ka mang negosyo, or kung nagpaplano ka man magkaroon ng negosyo, iasa mo sa ating Panginoon mga kapatid na si God na ang bahala kung ano man ang mangyayari sa pinaplano mong negosyo. So, tell God, no? Tell to Jesus kung ano man yung ninanais mo na gawin. So, yun yung tip number 1. Seek ye first God always. Mababasa natin dito in the book of 2 Chronicles, chapter 31, verses 20 to 21. Okay, sa 20. At ganito ang ginawa ni Ezekias sa buong Juda. At siya'y gumawa ng mabuti at tapat sa harap ng Panginoong Diyos. 21. At sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa bahay ng Diyos, at sa kautusan at sa mga utos, upang hanapin ang kanyang Diyos. Kanyang ginawa ng buong puso niya at guminhawa. Oh, praise the Lord. Hallelujah. So, anong ginawa ni Ezekias? So, pinasimulan niyang paglingkuran ng Panginoon. So, inuna niya ang Panginoon, mga kapatid. So, ano pa man, so, kinakailangan talaga na unahin natin ang Panginoon. Unahin natin siyang paglingkuran, unahin natin siyang iserve. Kasi, katulad ni Ezekias, guminawa ang kanyang buhay. Kasi inuna niya ang Panginoon. So, yan din ang ating i-apply sa ating mga sarili kapatid na unahin lang natin ang Panginoon. Yun yung tip number 1. So, tip number 2. Seek righteousness. No? So, unahin natin hanapin yung pagiging mabuti mga kapatid. Unahin natin yung gawin, yung magkaroon tayo ng morally good character mga kapatid. Yes, napakahirap magkaroon ng
napakahirap maging righteous, no? Para sa atin na nandito tayo sa mundong makasalanan. So, napakahirap talaga na maging righteous. Pero, yun yung utos ng Panginoon na kinakailangan na maging righteous tayo katulad ni Jesus. Kasi kung magawa natin yan mga kapatid, surely blessing ng ang ating matatanggap. Righteous simply means being in right standing with God. Na kailangan na maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. In and out mga kapatid. No, kinakailangan na sa loob at labas, kinakailangan talaga na matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi nakikita ni God lahat ng mga maling gawi o isip natin. So nakikita niya lahat yun. Nalalaman lahat ni Jesus yun. So kinakailangan talaga na maging totoo tayo kay God mga kapatid. Kasi kahit anong daya natin sa Panginoon, no? Madadaya mo yung mga taon na nakapaligid sa iyo, pero ang Panginoon, hindi mo siya madadaya mga kapatid. So, yan lang lagi mong tatandaan na hindi natin madadaya ang Panginoon. Yes, it is not easy to be a righteous, but we need to do this mga kapatid. For we able to prosper in our life, not just wealth, but also in our spiritual aspect of our life mga kapatid. So, kinakailangan nating maging righteous. Yun talaga ang ating kinakailangan na sikapin natin yun mga kapatid. Napakahirap maging righteous, no? Kasi kinakailangan talaga na yung isip at puso mo, dapat yung nasa loob ng isip mo ay righteous, no? Kaaya-aya sa harapan ng Panginoon kung ano yung laman ng isipan mo, kung ano yung nasa loob ng puso mo, kinakailangan na ikinatuwa ng Panginoon iyon, mga kapatid. Kasi maraming mga pagkakataon na may basta-basta na lang na pumapasok sa ating isipan mga kapatid. Hindi natin nakokontrol, diba? May nakita tayo, tapos hindi natin nakokontrol. Pumasok sa isip, ano ba to si brother? Ano ba to si sister? So, kinakailangan kapatid na maging sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa, righteous tayo. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Napakahirap pero ihingi natin yan sa Panginoon. Idalangin natin na ang Panginoon na ang tutulong sa atin para maging righteous tayo sa kanyang harapan. So, we need to pray always. We need to praise Jesus always para tulungan tayo ng Panginoon na maging righteous tayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of Proverbs 8, verse 18 to 20. 18. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran. 19. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto. Oo, kaysa dalisay na ginto. At ang pakinabang sa akin kaysa piling pilak. 20. Ako'y lumalakad sa daan ng katwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan. Hallelujah. Praise God. Amen. Kayamanan at karangalan ng ating matatanggap kapatid kung tayo ay nasa kamay ng Panginoon. No? Kung tayo ay nagiging righteous tayo sa harapan ng Panginoon. So lahat ng kayamanan, lahat ng karangalan ay ating matatanggap. No? Magigigit pa tayo sa ginto. Higit pa tayo sa dalisay na ginto. Higit pa tayo sa piling-pilak na yan mga kapatid kung nasa kamay tayo ng Panginoon. Kaya seek righteousness mga kapatid. Nung magiging mabuti tayo sa lahat ng pagkakataon, maging mabait tayo sa ating mga kapwa mga kapatid. Kasi mababasa natin yan sa utos ng Panginoon mga kapatid na kinakailangan na mahalin natin ang ating kapwa katulad sa pagmamahal sa ating sarili.
No, napakahirap pero we need to do that para matuwa ang ating Panginoon. Hallelujah. Walking in God's path for your life brings riches and honor. Diba? No, kapag naglalakad tayo doon sa Panginoon, no, naglalakad tayo na natutuwa ang Panginoon, so magbibigay yun ng kasaganahan sa ating buhay, mga kapatid. Praise the Lord. This means riches and everything, not just material wealth. He leads you into righteousness. And when you follow His lead, you will have adorable riches as well. No, kung susundin natin, ang katulad sa gawa ni Jesus, kung susundin natin yung mga gawa ni Jesus, na maging katulad tayo kay Jesus, lahat ng ating mga desires sa ating puso, mga kapatid, ay ibibigay yun ng Panginoon. So, we need to be righteous. Tip number 3. Keep His commandments. 1 King chapter 2 verse 3. At iyong ingatan ang bili ng Panginoon mong Diyos, na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa, at saan ka man pumihit, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. So, kinakailangan nating ingatan ang bili ng Panginoon, mga kapatid. Kinakailangan nating sundin natin yung commandments. No? Alam natin yun kung ano yung mga commandments na inahabili ni Jesus doon kay Moses na ating gawin, mga kapatid. Alam natin yun. So, kailangan natin yung sundin. Totoo talaga, mga kapatid, na kapag ginawa natin yung utos ng Panginoon, Jesus will bless us, mga kapatid. No? Magkakaroon tayo ng masaganang buhay, na simple lang yung buhay natin, mga kapatid, pero hindi natin pinoproblema yung pera. Hindi natin pinoproblema kung ano yung kakainin natin. No, yung negosyo natin, mga kapatid, pinagpala ng Panginoon. Kapag ginawa natin yung utos niya, mga kapatid, no, hindi tayo lumabag sa utos niya, kapatid. No? Bawal magsinungaling, bawal magkaroon ng ibang asawa, mga kapatid. So, napakabawal yun. Alam natin yung utos, mga kapatid, napakaraming utos. Hindi lang yung 10 commandments, mga kapatid. No? Maraming utos ang Panginoon maliban doon sa 10 commandments, mga kapatid. So, gawin natin yun lahat para ibibigay ni Jesus lahat ng ating mga desires. Para pagpapalain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Tip number 4. Honor God with your wealth, mga kapatid. Yun yung tip number 4. No? Honor God with your wealth. Hallelujah. Proverbs 3 verse 9 to 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Hallelujah. 10. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Hallelujah. Praise God. Blessed be His name, mga kapatid. So, kinakailangan na parangalin natin ang Panginoon sa ating mga tinatangkilik. So, ano ba yung mga tinatangkilik natin, mga kapatid? So, kinakailangan na maparangal natin ang ating Panginoon. So, kung tinatangkilik natin, hindi natin napaparangal ang ating Panginoon, so, iwasan na natin yung mga kapatid. So, sinabi dito na, at ng unang bunga ng lahat mong ani. So, yung first fruit natin, mga kapatid, yung unang income mo sa iyong negosyo ay ibigay mo sa Panginoon. So, paano siya ibigay? So, ibigay mo doon sa mga lingkod ng Panginoon. So, huwag mo na isipin kung anong gagawin nila doon sa pera. Basta, yung gusto mo, mga kapatid, yung
purpose mo ay ibigay mo yung first fruit mo sa Panginoon. Kasi God will bless you. Kinakailangan na i-honor natin ang Panginoon sa ating kayamanan, mga kapatid. Dahil kung magkagayon, mga kapatid, ibibigay ng Panginoon ng higit pa at umaapaw na biyaya ang kanyang ibibigay sa atin, mga kapatid. So, napakasimple lang, kapatid. Ibibigay lang natin yung first fruit. So, kung sa trabaho mo, yun yung unang salary mo, yun yung unang sweldo mo. So, ibigay mo yun lahat, mga kapatid. No? Kunin mo yung 10% at yung naiwan, mga kapatid, ibigay mo lahat sa lingkod ng Panginoon, mga kapatid. At hayaan mo na kung ano yung gagawin niya. Isipin mo lang na sinunod mo kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. No? Ang Panginoon na ang bahala sa iyo, mga kapatid. Do that. Surely blessing will be na matatanggap mo, mga kapatid. Napakatotoo talaga yun, mga kapatid. No? Napapatunayan ko na yan sa aking sarili, mga kapatid. No? Ibinigay ko yung first fruit ko. So, ano yung ginawa ng Panginoon? Ano ang ginawa ni Jesus? So, hindi ko na lang namamalayan, mga kapatid. Yung mga prayer request ko na gusto ko na magkaroon ng motor, gusto ko magkaroon ng bahay, ibinigay ng Panginoon, mga kapatid. So, gusto kong masilayan mo rin kung ano yung nasilayan ko, mga kapatid. So, kaya ako ibinabahagi sa iyo itong mga tips na ito para gawin mo at hindi mo na lang mamamalayan, kapatid. No? Natatanggap mo na pala lahat ng mga hindi man siguro lahat, pero hindi mo namamalayan na unti-unti nang ibinibigay sa iyo ng Panginoon yung mga ninanais mo, mga kapatid. So, yun lang yung mga kapatid. Hallelujah. Huling tip number 5. Develop your faith. Trust in God. So, kinakailangan na ma-develop yung paniniwala mo sa Panginoon. So, kinakailangan na ma-develop yung pananalig mo sa Panginoon. No? Hindi tayo magiging faithful sa Panginoon kung hindi tayo nakaranas ng pagiging unfaithful, mga kapatid. So, yun yung nabasa ko sa isang note na hindi tayo magiging faithful kung hindi tayo nakaranas ng pagka-unfaithful. Katulad lang din yan sa pag-ibig, mga kapatid. So, meron kang karelasyon. So, nagloko ka. Doon mo na-realize na nakagawa ka pala ng pagkakamali. So, magiging faithful ka lang kapag bumangon ka. No? Nalugmok ka dahil nagkakamali ka, pero bumangon ka, humingi ka ng patawad doon sa karelasyon mo. So, doon napapatunayan ng partner mo na faithful ka, mga kapatid. Kasi, kahit anumang dagok na dumating sa buhay mo, nagpatuloy ka pa rin. No? Inibig mo pa rin siya. So, ganun yung paniniwala natin sa Panginoon. No? Kahit na madapa man tayo, mga kapatid, nakagawa man tayo ng mga pagkakasala sa Panginoon. So, we need to stand again, mga kapatid. No? Tumayo tayo, mga kapatid. Huwag nating hayaan na malugmok na lang tayo dyan dahil nagkakasala tayo. Di, mga kapatid. So, bumangon tayo. Kinakailangan natin bumangon, harapin natin yung mga pagsubok na yon para God will bless us, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mababasa natin in the book of Matthew chapter 6 verses 31 to 30. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hinte. Yamang talastas ng iyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33. Datapwat, tandaan niyo, mga kapatid, 33. Matthew 6, tandaan niyo yung 33, verse 33. Datapwat,
Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Kaninong kaharian? Kaharian ng Panginoon. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga kapatid. So kung uunahin nating hanapin ang Panginoon, mga kapatid, idadagdag ng Panginoon. Higit pa, mga kapatid, kung uunahin natin ang ating Panginoon. So yun yung 5 tips, mga kapatid. Sana naman ay nakakuha kayo ng idea kung paano ba magkaroon ng masagana, maranyang buhay, mga kapatid. So lumapit lang tayo sa Panginoon, no? Iasa natin sa Panginoon, mga kapatid, no? May kasabihan nga na tutulungan tayo ng Panginoon kapag meron tayong ginawa. So ano yung dapat nating gawin? So purihin natin ang Panginoon, magdasal tayo, kung meron man tayong mga trabaho, may mga negosyo man tayo, honor God always, mga kapatid. No, pagbutihan natin yung ating trabaho. Isipin natin palagi na yung boss natin ay si God. No, kung hindi natin naayusin nating trabaho, so magagalit yung bossing natin na si Jesus, mga kapatid. So kinakailangan na pagbutihin natin yung trabaho natin, pagbutihin natin yung negosyo natin, dahil ang Panginoon na ang bahala sa iyo, mga kapatid. Aangat yung position mo kapag mabuti yung pagtatrabaho mo. Lalago yung negosyo mo kapag ino-honor mo palagi si Jesus, mga kapatid. So, yun lang po yun, mga kapatid. Lagi niyo pong tandaan na unahin natin palagi ang Panginoon para God will bless us, mga kapatid. Para lang din niyang father and son relationship, mga kapatid, yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi kung ikaw ang ama at nakita mo yung anak mo ay madaling utusan, so ginagawa niya yung mga inuutos mo, hindi niya nilalabag yung mga rules mo, kung ano yung kahilingan ng anak mo, mga kapatid, di ba? Kung hihiling yung anak mo na napakabait na anak, so gagawa ka talaga ng paraan para maibigay yung kahilingan niya. So, ganun rin yun sa Panginoon, mga kapatid. Kung naging mabuti, naging mabait tayo sa Panginoon, ibibigay niya yung mga pangangailangan natin. So, we need to be humble in front to Jesus, mga kapatid. So, yun lang yun. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa panonood. Again, this is Mebs, and kung bago ka pa sa YouTube channel na ito, Magandang Bulaklak, The Peace, subscribe, mga kapatid, and thank you and God bless to us, mga kapatid. Bye-bye!